Hello mga mamis! For today's video, ang gagawin kong cake ay double barrel cake. Ano ang pinagkaiba ng double barrel cake sa tall cake? Kapag sinabi mong double barrel, two-tiered cake yan siya of same size ng diameter. Like for example, 6 inches diameter siya, 6 by 3 inches, tapos another 6 by 3 inches, tapos stack together siya, parang ganon. Kaya nagiging same size siya na nagmumukhang tall cake or literally, tall cake naman talaga siya. Ang pinagkaiba nun is sa tall cake, wala siyang cake board in between. Sa double barrel, nilalagyan siya ng cake board in between. Tapos yun nga, may mga dowel-dowel. Kumbaga, mas matibay kapag sa double barrel, kapag ang gagawin mo yung mataas na cake. And then, yung sa final coating nga pala ng icing na yan, par siyang off-white or may pagka-dirty white, something ganun siya. Kadalasan kasi yung mga inspo na nanggagaling sa Pinterest, pag sa mga western kasi, buttercream yung mga gamit nila. So, para ma-achieve yung kulay white kasi, di ba from yellow, madilaw-dilaw or pale yellow, lalagyan mo yan siya ng purple, tapos, para maging white siya. Something ganun yung kulay niya. So, kailangan natin i-achieve din yung ganun na pagkaka-white niya na parang matte or parang muted white siya, something yung ganun, hindi siya ganun na tingkad na kasing puti ba ng ng Everwhip, di ba? Iba yung puti ni Everwhip eh. Tapos, palette knife cake nga pala to, pang christening siya. Pag sa mga ganitong palette knife na cake, madali lang siyang i-achieve or gawin kahit sa mga beginner kayang-kaya kasi ipapahid-pahid mo lang siya ng ganyan. Wala siyang ganong pattern na sinusundan. Though, itong cake na to, sinundan pa din natin syempre yung nasa inspo ni customer kung ano yung viewable doon lang sa picture. Yun, the rest of the part, ako na yung nag-design yan. Basta i-aplas mo lang naman or itatap mo lang yung mga palette knife mo na ganyan para magkaroon siya ng texture. Ang matagal lang sa part na paggawa ng ganito is yung i-achieve mo yung kulay, iba't ibang kulay, something ganyan, di ba? Ayan, nilalagyan ko pa din siya ng mga ganyang design sa board based doon pa din sa inspo, di ba? So, yun lang, medyo matagal din siyang gawin kahit na ipinapahid-pahid lang, pero hindi siya ganun kahirap gawin kasi nga basta i-apply mo lang siya. Tapos, yung gold na yan, ang ginamit ko is yung edible glitter, dinulute ko siya sa lemon extract. Hindi alcohol or vodka yung ginamit ko kasi nga syempre kakainin ng bata. Doon nag-evaporate naman yung mga vodka or alcohol. Pero kahit pa paano mas safe siya, 'di ba? Kasi nga yung nasa inspo, para siyang gold sheet, kaya lang ayaw kasi ni customer na non-edible. Tapos, ayan na nga, ako lang nagka-cutout ng mga topper na ganyan. Yung sa cross, medyo napalaki yung gawa ko. Hindi ko na siya ganun inulit, diba? So, ito rin kanyang pinaka-final outcome. Medyo matagal lang mag-cut out ng ganyan pag mano-mano. So, yun lang mga mami. Salamat sa